Mahirap kalaban ang tunay na kahirapan. Ngunit paano nga ba kung isang araw ay malaman mo na marangya pala ang tunay na buhay na naghihintay sa'yo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Angelo. Sa isang liblib na probinsya kung saan ang malalawak na palayan ay sumasayaw sa hangin, doon nakatira si Angelo kasama ang kanyang mga magulang na sila Ronel at Marilyn. Ang kanilang tahanan ay isang simpleng kubo sa gitna ng bukirin, yari sa kahoy at nipa, pero puno ng pagmamahal at kasiyahan. Bagamat salat sa material na bagay, hindi naman nagkukulang ang kanilang pamilya sa pagkain. Sa paligid ng kanilang bahay ay mayroong mga pananim na gulay, palay at prutas. Sa umaga, kasabay ng tilaok ng manok, bumabangon na nga si Angelo para tumulong sa kanyang ama sa bukid. Tinuturuan nga siya nito kung paano alagaan ang mga pananim, paano tamang gumamit ng araro, at paano magsuri ng lupa para matiyak na magiging maganda ang kanilang ani. Habang nakaluhod sa lupa at tinatanggal ang mga damo sa gilid ng palayan, napatingala si Angelo sa kanyang ama na pawis habang nagsusuyod ng lupa gamit ang kalabaw. Tay, hindi niyo po ba minsan naiisip na mahirap ang ganitong buhay? Tanong ni Angelo sa kanyang ama. Tumigil saglit si Ronel at pinunasan ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang lumang kamiseta. Tumingin siya sa kanyang anak at ngumiti. Oo naman anak, minsan naiisip ko rin yan. Pero hindi ba masarap sa pakiramdam na ang kinakain natin ay mula sa pinaghirapan natin? Wala man tayong maraming pera, busog naman tayo, at mayroong payapang buhay. Napayuko si Angelo at nag-isip. Totoo ang sinabi ng kanyang ama, pero may kung ano bumabagabag sa kanyang isipan. Simula pa noong bata siya, napansin niyang hindi kailan naman binanggit ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang pamilya. Wala siyang kilalang mga tiyuhin, tiya o mga lolo't lola sa panig ng kanyang ama. Tanging ang kanyang nanay lamang ang nagkukwento tungkol sa kanilang pamilya. Kinagabihan, habang sila ay kumakain ng hapunan, isang simpleng ulam na gulay at tuyo, muling sinubukan ni Angelo na itanong ang matagal na niyang iniisip. Tay, matanong ko lang po ulit. Bakit po hindi niyo binabanggit ang tungkol sa pamilya mo? Wala po ba akong lolo o lola sa parte mo? Napatigil si Ronel sa pagkain. Bahagya niyang ibinaba ang kutsara at tinidor. At nagpalitan sila ng tingin ni Marilyn. Tila may pagkaalangan sa kanyang muka bago siya sumagot. Angelo anak, tulad ng sinabi ko sa iyo noon, nasa malayong lugar ang mga kamag-anak ko. Matagal na rin akong walang komunikasyon sa kanila. Pero hindi po ba kayo namimiss nila? Bakit hindi po kayo bumibisita sa kanila? Muling tanong ni Angelo. Napatingin si Marilyn kay Ronel, pero hindi nga siya nagsalita. Napansin ni Angelo ang biglaang pagbagsak ng mood ng kanyang mga magulang. Kaya hindi na nga siya nagpilit pa. Pero sa kanyang puso, ramdam niya na mayroong tinatagong lihim ang kanyang ama. Tuwing umaga, gumigising si Angelo ng madaling araw para maghanda sa pagpasok sa eskwelahan. Ang kanilang baryo ay malayo sa bayan, kaya kinakailangan pa nga niya maglakad ng halos 1 oras para makarating sa paaralan. Sa ilalim ng tirik na araw o sa gitna ng malakas na ulan, walang ibang pagpipilian si Angelo kung hindi ang lakarin ang mahabang daan patungo sa eskwelahan. Dala niya ang kanyang lumang bag na puno ng notebook na may mga punit-punit na pahina. Tinatahak niya ang maalikabok na daan. Habang naglalakad, iniisip niya kung paano kaya ang buhay ng ibang bata na may kaya sa buhay. May mga magagarang bag, bagong sapatos, at hindi na nga kinakailangan na maglakad ng ganoon kalayo
para lamang makapasok sa paaralan. Pagkadating naman niya sa eskwelahan, hindi maiiwasang makaramdam ng lungkot si Angelo. Madalas siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang simpleng kasuotan at baong pagkain. Habang nagbubukas ng kanyang baunan, narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kaklase. "Tignan mo si Angelo, gulay na naman ang ulam niya." "Aba, swerte siya ngayon na. Hindi lang gulay ang ulam niya, may tuyo pa." Pangangantsaw ng kanyang mga kaklase. Nagtawanan ang ilan sa kanyang mga kamag-aral. Hindi na lamang din pinansin pa ni Angelo ang mga ito. Pero ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Wala siyang kasalanan na mahirap ang kanyang pamilya. Pero bakit parang kasalanan niya ito sa paningin ng iba? Madalas siyang kumain mag-isa sa isang sulok, malayo sa ibang mga estudyante. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya matanggap ng kanyang mga kaklase. Minsan, gusto na nga lamang din niyang sumuko sa pag-aaral. Pero palagi nga rin niyang inaalala ang mga pangaral ng kanyang ama. "Anak, kahit mahirap ang buhay, huwag mong kakalimutan ng edukasyon. Yan ang mag-aahon sa'yo sa hirap." Ang mga linyang ito ang madalas sabihin sa kanya ng kanyang ama. Napapikit si Angelo at napabuntong hininga. Kailangan niyang magpatuloy. Isang araw, habang pauwi siya galing sa eskwelahan, may narinig nga siyang usap-usapan mula sa ilang matatanda sa baryo. "Sayang yung batang yan, no? Kung hindi lang iniwan ng tatay niya ang marangayang buhay, hindi sana siya magkakaganyan. Siya patuloy ang naghihirap." Sambit ng isang matandang babae. Sumagot naman dito ang kausap nitong matandang babae din. "Totoo ba? Mayaman pala ang pamilya ni Ronel?" "Oo, mayaman yun si Ronel. Ang balita ko nga rin dati, anak siya ng mayamang negosyante. Nakatira sila dati sa syudad. Pero iniwan niya ang lahat ng yun para lang sa isang mahirap na babae, yung asawa niya ngayon." Napatigil si Angelo sa kanyang paglalakad. Parang may kung anong sumabog sa kanyang isipan. Totoo nga ba ang kanyang narinig? Ang tatay daw niya ay isang mayaman. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya pa uwi na mayroong bumabagabag sa kanyang isipan. Pero pagkarating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na nakahiga. Mukhang nangihina. Dali-dali nga siyang lumapit dito. "Tay, ano po nangyari sa inyo?" "Ayos lang ako, anak. Napagod lang siguro ako sa bukid," sagot ng kanyang ama. Pero noong gabing yun, habang nagbibihis sa kanyang kwarto, narinig niya ang usapan ng kanyang mga magulang sa kabilang silid. "Ronel, bakit pa hindi ka nalang bumalik sa ama mo? Kailangan mo nang magpagamot. Baka sakaling matulungan niya tayo," mahinang sabi ni Marilyn kay Ronel. "Hindi, Marilyn. Hindi na ako babalik doon. Pinili kong lumayo. At kailanman, hindi na ako hihingi ng tulong sa kanya." Halos hindi makahinga si Angelo sa kanyang narinig. Ngayon, sigurado na nga siya. Tila mayroong tinatakasan ang kanyang ama. Matapos marinig ni Angelo ang usapan ng kanyang mga magulang, hindi na nga siya nakatulog noong gabing yun. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ng kanyang nanay, na mayamang negosyante ang kanyang lolo at iniwan ng kanyang ama para sa isang mahirap na buhay. Habang nakahiga sa banig, nakatingin siya sa kisame ng kanilang kubo. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawang talikuran ng kanyang ama ang marangayang buhay para lang sa kanilang payak na pamumuhay. Hindi ba't maraming nangangarap ng kayamanan? Bakit nga ba pinili ng kanyang ama ang hirap? Kinabukasan, kahit may bigat sa kanyang dibdib, nagdesisyon na nga si Angelo na harapin ang kanyang nanay para hingin ang buong katotohanan. Maagang nagising si Marilyn para magluto ng almusal.
Isang simpleng lugaw na may konting asin. Lumapit si Angelo sa kanya at seryosong tumingin. Nay, gusto ko pong malaman ang buong katotohanan. Sino po ba talaga ang lolo ko? Sino po ba talaga si tatay? Bakit umalis si tatay sa kanyang pamilya? Pumigil sa paghahalo ng lugaw si Marilyn. Napabuntong hininga ito bago naupo sa isang bangkito. Tiningnan niya ang kanyang anak na tila punong-puno ng katanungan. Anak, hindi ko alam kung dapat ko na bang sabihin sa iyo ang lahat. Pero alam ko, hindi ka titigil hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. At karapatan mo rin to. Umupo si Angelo sa tabi ng kanyang nanay. Handa na nga niyang pakinggan ang buong kwento. Ang totoo niyan, anak, Fernando ang pangalan ng lolo mo. Isa siya sa mga pinakamayamang negosyante sa syudad. Siya ang may-ari ng malalawak na lupain, mga negosyo, at isang malaking mansyon. Ang tatay mo, si Ronel, siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iyon. Nanlaki ang mata ni Angelo. Kung ganun po, Nay, bakit po iniwan ni tatay ang lahat ng iyon? Napayok po si Marilyn. Waring bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Dahil sa akin, anak, hindi ako matanggap ng pamilya ng tatay mo. Isa lang akong mahirap na anak ng magsasaka. Wala akong pangalan. Wala akong yaman. Nang malaman ng lolo mo na gusto akong pakasalan ni Ronel, galit na galit siya. Sinubukan niyang pigilan ng tatay mo sa kahit anong paraan. Binigyan niya siya ng ultimatum. Pumili siya. Ang barangayang buhay o ako. Napakuyom ang kamao ni Angelo. At pinili po niya kayo? Iniwan niya ang lahat para sa inyo? Malungkot na tumango si Marilyn. Oo, anak. Hindi nagdalawang isip ang tatay mo. Iniwan niya ang lahat ng kayamanan, ang mansyon, ang maginhawang buhay, at pinili niya ako makasama sa hirap. Noong malaman niyang buntis ako sa iyo, mas lalo siya nagpursige na lumayo. Natatakot siya na kunin ka ng pamilya niya at ilayo sa amin. Napuno ng emosyon ang dibdib ni Angelo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Pinili ng kanyang ama ang kanyang pamilya. Ngunit kapalit nito ay ang matinding kahirapan na dinadanas nila sa mahabang panahon. Pero Nay, hindi po ba niyo naisip na baka gusto pa rin ni Lolo na makita si tatay? Baka handa na po siyang magpatawad. Umiling si Marilyn. Matagal nang sarado ang puso ng tatay mo sa pamilya niya, anak. Ayaw na niyang bumalik doon. Nakikita mo rin naman, kahit gaano pa kahirap ang buhay natin, mas gusto niyang tiisin na lang to. Noong hapong yun, habang nagpapahinga ang kanyang tatay sa duyan sa harap ng kanilang bahay, lumapit dito si Angelo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang malaman kung paano ba nagawang iwan ng kanyang ama ang lahat. Umupo si Angelo sa tabi nito at tiningnan ng kanyang ama na tila mayroong malalim na iniisip. Tay, mahal ka po ba sa inyo si Lolo? Unang tanong ni Angelo. Napadilat si Ronel at bahagyang napabangon. Hindi niya inaasahan ang tanong na yun. Bakit mo natanong yan, anak? Kasi tay, alam ko na po ang lahat. Gusto ko rin pong malaman kung wala po ba kayong pagsisisi sa ginawa niyo noon. Hindi po ba kayo minsang nang hinayang sa buhay na iniwan niyo noon? Napatingin si Ronel sa malayo.
Ilang sandali siyang hindi sumagot. Tsaka hinaplos ang ulo ng kanyang anak at mahinang nagsalita. Anak, noong pinili kong umalis sa pamilya ko, hindi ako kailanman nang hinayang. Dahil kung hindi ako umalis, hindi ko sana nakilala ang nanay mo. Wala tayong pamilyang ganito. Wala sana akong anak na tulad mo. Mas mahalaga sa akin ang pamilya ko kaysa sa anumang kayamanan. Mas mahalaga kayo sa akin. Tandaan mo yan, anak. Pero biglang napansin ni Angelo ang panghihina ng kanyang ama. Pawis na pawis ito kahit hindi naman mainit. Halos hindi na nga rin ito makatayo ng maayos. Tay, masama po ba ang pakiramdam nyo? Pilit nang umiti si Ronel. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Pagod lang ito. Pero noong subukan niyang tumayo, bigla siyang nanghina at napahawak sa dibdib. Agad namang sumaklolo si Marilyn, nakakarating lamang mula sa likod ng bahay. Ronel, ano nangyayari sa'yo? Bakit naman kasi hindi mo sinasabi sa amin na masama ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Huwag kayong maglala. Pero sa likod ng matapang na pananalita ng kanyang ama, alam ni Angelo na mayroong mas malala pang nangyayari. Kinagabihan, narinig niyang muling nag-uusap ang kanyang mga magulang. Ronel, kailangan mo na magpagamot. Mukhang malala na ang sakit mo. Hindi natin kayang itago pa ito. Marilyn, hindi na kailangan pa. Wala tayong pera para dyan. Alam mo yan. Pero Ronel, kung babalik ka sa pamilya mo, hindi. Huwag mo nang babanggitin yan. Pinili kong umalis. At hindi na ako babalik doon kahit kailan. Halos madurog ang puso ni Angelo habang pinakikinggan ang usapan ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi papayag ang kanyang ama na humingi ng tulong sa kanyang lolo Fernando. Pero paano na nga ba ang kalagayan ng kanyang ama? Paano kung mas lumala pa ang sakit nito? Sa puntong yun, isang matibay na desisyon ang nabuo sa isipan ni Angelo. Kailangan na nga niyang puntahan ang kanyang lolo Fernando. Madaling araw pa lang ay gising na si Angelo. Habang tahimik ang buong paligid, nakatanaw siya sa maliit na bintana ng kanilang kubo. Pinag-iisipan kung paano nga niya gagawin ang kanyang plano. Hindi niya maaaring sabihin sa kanyang mga magulang ang kanyang balak. Alam niyang hindi siya papayagan ng mga ito. Tiningnan niya ang kanyang natitirang ipon. Mga bariyang ilang beses na nga niyang inipon mula sa kanyang baon na ibinibigay sa kanya. Hindi pa ito sapat para makapunta sa syudad. Pero wala siyang balak na umatras. Sa mabagal at maingat na hakbang, nagdala siya ng isang lumang bag na may lamang konting damit at tinapay na tinago niya noong hapunan. Kailangan kong gawin ito para kay tatay. Bulong ni Angelo sa kanyang sarili. Magdamag siyang naglakad sa makitid na daan patungong bayan. Wala siyang dalang anumang direksyon maliban sa papel na ibinigay ng kanyang nanay kung saan nakasulat ang address ng kanyang lolo Fernando. Noong makarating na siya sa bayan, nagtanong-tanong siya sa terminal kung paano nga siya makakarating sa lungsod. Bata, malayo ang syudad mula dito. Sigurado ka ba talaga? Kaya mong bumiyahe mag-isa? Tanong kay Angelo ng driver. Opo kuya, kailangan ko lang po talaga makarating doon. Napatingin ang driver sa suot ni Angelo. Isang lumang t-shirt at kupas na shorts. Halatang halata nga sa kanya na hindi talaga siya sanay sa pagpunta sa ganitong lugar. Pero may pera ka ba iho? Mahigit 200 piso ang pamasahe pamunta doon. Muling sabi ng driver. Saglit namang napatigil si Angelo. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang mga bariyang naipon niya. Hindi ito aabot sa hinihinging halaga. Kuya,
Ito lang po ang meron ako eh. Nahihiyang sabi ni Angelo. Napakamot na lamang sa ulo ang driver. Alam niyang hindi sapat ang pera ng bata. Pero nakita niya sa mga mata ni Angelo na gustong-gusto nga talaga niyang makarating sa syudad. Sige na nga, sumakay ka na. Bahala na si bossing sa'yo. Nagpasalamat ang paulit-ulit si Angelo at agad na nga rin sumakay ng bus. Habang umaandar ang sasakyan, hindi siya mapakali. Ito ang unang beses na aalis siya sa kanilang bayan. Ngayon lamang siya pupunta sa syudad at wala nga rin siyang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanya pagdating niya doon. Makalipas ang halos 4 na oras na biyahe, narating din ni Angelo ang syudad. Halos madula siya sa taas ng mga gusali, sa dami ng sasakyan at sa ingay ng paligid. Malayong malayo ito sa payapang probinsya na kinalakihan niya. Hawak-hawak ang papel kung saan nakasulat ang address ng kanyang lolo. Nagtanong siya sa ilang tao kung paano siya makakarating doon. Hindi nagtagal, nakita nga niya ang napakalaking mansyon. Halos hindi nga siya makapaniwala sa laki nito. Ganito pala kayaman si lolo? Napakalayo ng buhay nila sa amin. Bulong ni Angelo sa kanyang sarili habang nakatingala. Hindi siya pwedeng basta-basta na lamang pumasok at sabihin na apo siya ni Don Fernando. Maaari siyang hindi paniwalaan kaagad o kaya palabasin lamang ng mga gwardya. Kaya naisip niyang gumawa ng paraan. Pipilitin muna niya na makapasok dito bilang trabahante. Lumapit si Angelo sa matandang hardinero na nasa labas ng gate. Manong, may kailangan pa po ba kayong trabahador dito? Tanong ni Angelo sa matandang hardinero. Trabaho? Aba bata, ano bang alam mong gawin? Kahit ano po. Marunong po ako maglinis, magbuhat. Basta kailangan ko lang po ng trabaho. Tinitigan siya ng maigi ng matanda. Napansin nitong payat siya, pero mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Swerte ka bata. Kailangan talaga namin ng katulong sa hardin. Tara, ipapakilala kita sa mayordoma. Matapos ang ilang katanungan, natanggap na nga rin si Angelo bilang bagong katulong sa hardin. Binigyan siya ng lumang uniforme at tinuruan kung paano aalagaan ng mga halaman. Habang nagtatrabaho, hindi niya maiwasang pagmasdan ang bawat sulok ng mansyon. Ang daming mamahaling sasakyan, mga empleyado sa mansyon na abala sa kanilang mga gawain. At syempre, ang malaking bahay kung saan nakatira ang kanyang lolo. Hindi nagtagal, lumabas mula sa mansyon ang isang matandang lalaki na matikas pa nga rin sa kabila ng kanyang edad. Ito na si Don Fernando. Halos hindi makagalaw si Angelo noong makita ito. Matapos ang mahabang panahon, nasa harapan na nga niya ang kanyang lolo. Bakit hindi mo itinutuloy ang ginagawa mo? Tanong ni Don Fernando. Nagulat si Angelo at agad na yumuko. Pasensya na po, Don Fernando. Napatingin lang po ako sa mansyon nyo. Napakaganda po kasi eh. Bahagyang umiti ang matanda at lumapit sa kanya. Anong pangalan mo bata? Angelo po, Don Fernando. Ah, Angelo. Magandang pangalan yan. Bagong empleyado ka ba dito? Opo, Don Fernando. Baguhan pa lang po ako sa trabaho. Tinitigan siya ng matanda. Sa hindi malaman na dahilan, may kung anong pamilyar na pakiramdam na naramdaman ng matanda habang nakatitig siya kay Angelo. Parang may kung anong kakaiba sa'yo, Angelo. Pero sige, magtrabaho ka lang na maayos ha. Agad ang tumango si Angelo. Sa kanyang puso, mas lalo nga siyang ginaganahan sa kanyang misyon. Lumipas pa ang mga araw at unti-unti na nga rin napapalapit si Angelo kay Don Fernando. Sa tuwing nakikita siya ng matanda sa hardin,
Madalas itong lumapit para makipag-usap. Angelo, ilang taon ka na ba? 18 taon pa lang po. Napakunot ang noon ni Don Fernando. 18? Yan din ang edad ng anak ko noong huli ko siyang makita. Nanlaki ang mata ni Angelo. Pasensya ka na bata ha. May nag-iisang anak kasi ako na matagal na rin nawala. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin siyang bumalik. Sa pagkakataong yun, hindi na nga nakapagpigil pa si Angelo. Don Fernando, kung sakaling bumalik po siya, tatanggapin niyo pa rin po ba siya? Malalim ang naging buntong hininga ng matanda. Oo naman. Matagal na ako nagsisisi sa nangyari noon. Alam ko mali ako. Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, yayakapin ko ulit ang anak ko. Susuportahan ko kung saan siya masaya. Dito na nga napagtanto ni Angelo na handa na ang kanyang lolo na patawarin ng kanyang ama. Tila hindi na nga rin niya kaya pang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng matanda. Lumuha at mahina pero buong tapang na nagsalita. Don Fernando, anak po ako ni Ronel. Ng anak niyo. Ako po si Angelo. Ang apo niyo po. Nanlaki ang mata ni Don Fernando sa kanyang narinig. At sa unang pagkakataon, nakita ni Angelo ang luha sa mata ng kanyang lolo. Hindi makapaniwala si Don Fernando sa narinig niyang revelasyon mula kay Angelo. Matagal na nga niyang hinahanap ang anak niyang si Ronel. At ngayon, nasa harapan na nga niya ang kanyang apo. Nananatili siya nakatitig kay Angelo. Tila ba sinusuri ang bawat bahagi ng mukha nito. Angelo, totoo ba ang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ng matanda. Halatang naguguluhan sa biglang pahayag ng binata. Opo, lolo. Ako po ang anak ni Ronel. Ako po ang apo niyo. Hindi na nga napigilan pa ni Angelo ang pagpatak ng kanyang luha. Matagal na nga niya itong gustong sabihin, pero natakot siya. Ngayon nandito na siya, umaasang matatanggap siya ng kanyang lolo sa kabila ng lahat na nangyari noon. Humakbang si Don Fernando papalapit kay Angelo. Tinitigan niya ito ng mas maigi. Napansin niya ang hugis ng mga mata nito, ang matangos na ilong at ang pamilyar na ekspresyon. Ang mata mo, ang ilong mo, ang hugis ng mukha mo, kaparehong kapareho ng sa tatay mo, kay Ronel. Walang duda, ikaw nga talaga ang apo ko. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Angelo. Sa sandaling yun, naramdaman ni Angelo ang init ng pagmamahal na matagal na nga niyang hindi naranasan. Ang pagmamahal mula sa isang lolo. Apo ko! Sa unang pagkakataon, napagulhol ang matanda. Niyakap niya ng mahigpit si Angelo na parang ayaw na nga niya itong pakawalan. Lolo, matagal ko na pong hinahanap ang pagkakataong ito. Matagal na po ako naghihintay dito. Mahigpit din ang yakap ni Angelo sa kanyang lolo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang pagtanggap nito sa kanya. Matapos ang emosyonal na tagpo, inilalay ni Don Fernando si Angelo papunta sa loob ng mansyon. Pinaupo niya ito sa isang malambot na sofa at tinawag ang isang kasambahay para maghanda ng pagkain. Sigurado akong pagod ka, Angelo. Ano ang gusto mo kainin? Tanong ni Don Fernando.
Kahit ano po, Lolo. Hindi naman po ako maselan sa pagkain. Napangiti si Don Fernando. Isa ka nga talaga anak ni Ronel. Kahit noon, hindi rin maarte ang tatay mo sa pagkain. Pero kahit anong ihain, mas gusto pa rin niya ang mga simpleng pagkain kesa sa mga mamahaling pagkain. Nabayuko si Angelo noong marinig ang pangalan ng kanyang ama. Lolo, matagal na po kayo naghihintay kay tatay, hindi po ba? Malalim ang buntong hininga ni Don Fernando. Oo naman, apo. Alam mo ba kung gaano talaga ako nagsisisi? Kung paano araw-araw ay inihiling ko na bumalik na siya dito. Palagi ako naghihintay sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang apo. Noong mawala si Ronel, akala ko wala na akong pag-asa. Akala ko mawawala na rin ako sa mundong ito na hindi ko na siya makikita. Pero ngayong nandito ka na, parang bumalik na rin ang liwanag sa buhay ko. Nag-aalalang tumingin si Angelo sa kanyang lolo. Alam niyang oras na para sabihin ang kalagayan ng kanyang ama. Lolo, may gusto po akong sabihin tungkol kay tatay. Biglang kinabahan si Don Fernando. Ano yun, apo? Huminga ng malalim si Angelo bago nagsalita. Si tatay po kasi, may sakit po siya eh. Malubha po ang lagay niya. Nanlaki ang mga mata ni Don Fernando. Ano? Anong sakit? Matagal na ba siyang may sakit? Tumango si Angelo. Matagal na po siyang may iniindang karamdaman. Pero hindi po siya nagpapagamot ng maayos dahil wala po kaming pera. Lolo, kailangan po namin kayo. Gusto kong maligtas ang buhay ni tatay. Napahawak sa kanyang dibdib si Don Fernando. Sa isip niya, kung hindi lang sana siya naging matigas noong araw na pinili ni Ronel ang simpleng buhay kasama si Marilyn, hindi sana sila maghihirap ng ganito. Hindi sana nagkasakit si Ronel. Bakit hindi siya bumalik? Bakit hindi siya pumunta dito? Bakit hindi siya humingi ng tulong sa akin? Dahil natatakot po siya. Akala niya, hindi niyo pa rin po kaya siyang patawarin. Tahimik na lumuluwa si Don Fernando. Mahal ko ang anak ko. Hindi niya kailangang matakot sa akin. Kahit ano pa ang nagawa niya, hindi ko siya kayang pabayaan. Hinawakan ni Angelo ang kamay ng kanyang lolo. Kung ganoon po, Lolo, tulungan po natin si tatay. Dalhin na po natin siya sa ospital. Huwag na po tayo mag-aksaya pa ng oras. Tumayo si Don Fernando at mabilis na tinawag ang kanyang mga tauhan. Ihanda niyo ang sasakyan. Pupunta tayo sa probinsya. Pupuntahan natin si Ronel. Mabilis na inihanda ni Don Fernando ang kanyang mga gamit. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, babalik siya sa probinsya na minsang itinakwil niya. Habang nasa loob ng mamahaling sasakyan, hindi mapakali si Angelo. Alam niyang malapit na nga nilang makita ang kanyang tatay na si Ronel. Pero hindi niya alam kung paano nga ba ang magiging reaksyon ng kanyang ama sa muli nilang pagkikita. Pagkarating sa bayan, bumaba si Don Fernando at pinagmasdan ang paligid. Para bang bumalik sa kanya ang mga laala noong panahon kung kailan siya huling nandito. Noong araw na sinabi niya na hindi niya kayang tumanggap ng isang mahirap na manugang. Ilang sandali pa, nakita na nga nila ang lumang kubo. Nasa loob si Marilyn, abala sa pag-aalaga kay Ronel. Noong marinig ang mga yapak ng mga bisita, agad siyang lumabas. Nanlaki ang mata niya noong makita kung sino ang nasa harapan niya.
Sir Fernando? Sambit ni Marilyn. Lumabas si Ronel, mahina at namumutla. Noong makita niya ang kanyang ama, parang tumigil ang kanyang mundo. Daddy! Nanghihinaman, pinilit niyang tumayo. Hindi siya makapaniwala na nandito ngayon ang kanyang ama na matagal na nga niyang hindi nakita. Dahan-dahang lumapit si Don Fernando at sa unang pagkakataon, matapos ang mga nangyari, tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak. Hindi bilang isang pasaway na anak, kundi bilang isang ama na nangungulila sa kanyang anak. Ronel, anak ko. Hindi na nga napigilan pa ni Ronel ang sarili. Sa kabila ng matinding galit na minsang namuo sa kanyang puso, hindi niya kayang ipagkait ang pagkakataong ito. Lumapit siya sa kanyang ama at mahigpit itong niyakap. Pareho silang lumuluha. Daddy, patawarin niyo ako. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, anak. Ang dami kong pagkakamali. Pero hindi ko nahayaan na magkasakit ka at maghirap pa. Lalong humigpit ang yakapan ng mag-ama. Samantala, si Angelo at Marilyn ay nakatayo lang sa isang gilid. Pinagmamasdan ang muling pagbubuklod ng pamilya. Sa wakas, nagtagumpay si Angelo sa kanyang misyon. Matapos ang muling pagkikita ng mag-ama, mabilis na inihanda nila Angelo at Don Fernando ang pagpapagamot kay Ronel. Sa araw na yun, inilipat na nga nila ito sa magandang ospital sa syudad. Habang sakay ng ambulansya, mahigpit na hawak ni Marilyn ang kamay ng kanyang asawa. Ronel, mahal, kumapit ka lang ha. Malapit na tayo sa ospital. Napangiti si Ronel kahit ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Hindi ko talaga akalaing mangyayari pa to. Ang makita ulit si Daddy. Ang madala ko sa isang ospital. Akala ko, dito na lang ako sa bahay natin mawawala. Biglang hinigpitan ni Don Fernando ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Huwag mong isipin yan, anak. Hindi pa tayo tapos. Ang dami pa nating panahon para bumawi sa isa't isa. Napaluha si Angelo habang nakikinig. Sa isip niya, kung hindi siya nagdesisyon na hanapin ang kanyang lolo, baka tuloy na ring mawala ng pag-asa ang kanyang ama. Pagkarating sa ospital, kaagad na nga rin inasikaso si Ronel. Maraming doktor ang sumuri sa kanya at ayon sa kanila, kailangan niyang sumailalim sa matagal na gamutan. Mabuti na lamang po at naisugod niyo siya dito, pero kailangan pa rin po niya ng matinding gamutan. May mga test po tayong kailangan gawin. Mabilis na sumagot si Don Fernando. Gawin niyo ang lahat ng kinakailangan. Kailangan gumaling ng anak ko. Hindi problema ang gastos. Ako ang bahala sa lahat. Namangha si Marilyn sa inasal ni Don Fernando. Hindi niya akalain na ganito na lamang din ang malasakit nito sa kanyang anak matapos ang mahabang panahon na hidwaan. Habang abala sa ospital, biglang may lumapit na isang abogado kay Don Fernando. Don Fernando, nais ko pong ipaalam na isagawa na po namin ang mga papeles. Nailipat na po namin sa pangalan ni Sir Ronel ang kanyang bahagi sa inyong kumpanya at ang mga ari-arian. Sambit ng abogado. Nagulat sila Marilyn at Angelo sa kanilang narinig. Lolo, ano pong ibig sabihin nito? Napangiti si Don Fernando. Angelo, apo, ang totoo niyan, matagal ko na rin pinaghahandaan ang pagkakataong ito. Alam kong isang araw, babalik rin ang anak ko. Hindi ko inalis ang karapatan niya sa pamilya. At ngayong bumalik na siya, nararapat lamang din na maibalik sa kanya ang lahat ng dapat ay para sa kanya.
Hindi makapaniwala si Marilyn. Sir Fernando, ang ibig mong sabihin, si Ronel pa rin ang tagapagmana nyo? Tumango si Don Fernando. Oo naman. At hindi lang siya. Pati ikaw, Marilyn. Lalong-lalo na ang apo ko, si Angelo. Gusto kong pumawi sa inyong lahat. Kaya sinisigurado ko, lahat ng yaman na mayroon ako, sa inyo mapupunta lahat. Nag-uumapaw ang emosyon ni Angelo. Hindi lamang nagkaayos ang kanilang pamilya, kung hindi ibinalik pa sa kanila ang buhay na dapat sana ay kanila noon pa. Matapos ang ilang linggong gamutan, unti-unti na nga bumuti ang kalagayan ni Ronel. Sinamahan siya ng kanyang pamilya pauwi sa mansyon ng kanyang ama. Pagkarating nila, hindi maiwasang huminto si Ronel sa harap ng mansyon kung saan siya lumaki. Matagal na panahon na. Napakatagal kong hindi nasilayan ang bahay na ito. Lumapit si Don Fernando sa kanya. Anak, hindi mo na kailangan lumayo pa. Ang tahanang ito ay sa'yo, sa pamilya mo. Tanggap ko na ang lahat. At sana, mapatawad mo rin ako sa naging kasalanan ko noon. Malalim ang paghinga ni Ronel bago siya tumingin sa kanyang ama. Wala na po akong hinanakit. Ang mahalaga, Daddy, magkasama na ulit tayo. Niyakap niya ang kanyang ama at sa pagkakataong yun, tuluyan na nga ring nabura ang mga sugat ng nakaraan. Samantala, si Angel naman ay lumibot sa mansyon. Parang panaginip pa rin sa kanya ang lahat ng nangyari. Mula sa isang payak at mahirap na buhay, ngayon, nasa isang ingranding tahanan na nga siya. Napansin ni Don Fernando ang pagkamangha ng kanyang apo. Angelo, apo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Napangiti si Angelo. Lolo, parang hindi ko pa rin po lubos maisip. Napakalaki po ng pagbagong ito sa buhay namin. Humalakhak si Don Fernando. Masasanay ka rin na po. At tandaan mo, ang lahat ng ito, hindi lang sa akin. Para ito sa inyo ng tatay mo at ang nanay mo. Ikaw ang susunod na tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Wala nang iba pa. Nabigla si Angelo. Lolo, ako po? O Angelo, ipinagmamalaki kita. Hindi lang dahil sa dugo natin, kundi dahil nakita ko kung paano ka nagsikap para sa pamilya mo. Ikaw ang susunod na mamumuno ng pamilya natin. Hindi mapigilan ni Angelo ang luha ng tuwa. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti na nga rin nasasanay si Angelo sa kanyang bagong buhay. Pero kahit mayaman na sila, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Isang araw ay bumisita siya sa kanilang dating eskwelahan sa probinsya. Nakita siya ng kanyang mga dating kaklase at guro. Gulat na gulat nga talaga sila sa laki ng pagbabago ni Angelo. Angelo? Ikaw ba yan? Bakit nasa mamahaling sasakyan ka? Ngumiti si Angelo. Oo, ako nga ito. Bumalik ako para makatulong. Bala ko kasi mag-donate ng bagong kagamitan para sa paaralan natin. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga dating kamag-aral. Hindi sila makapaniwala na ang dating inaapi nilang si Angelo ay isa na ngayong mayaman at mayroong gininto ang puso. Pagbalik sa mansyon, masayang sinalubong si Angelo ng kanyang pamilya. Masaya ang lahat at wala nang hinanakit sa nakaraan. Habang nagkakasiyahan, lumapit si Ronel kay Angelo at niyakap siya. Anak, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na rin siguro ako makakabalik sa pamilya ko. Hindi ko ulit makikita ang tatay ko. Napangiti si Angelo.
Tay, lahat po ng ginawa ko para sa ating pamilya. Gusto kong makita kayong masaya at buo. Lumapit si Don Fernando at niyakap silang mag-ama. Ngayon, wala nang mahirap o mayaman sa ating pamilya. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Kumpleto tayo. Habang nakatingin si Angelo sa kanyang pamilya, napagtanto niya na hindi kayamanan ang mahalaga, kundi ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Sa wakas, natagpuan na nga rin niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Makalipas ang ilang buwan, mula nang magkasundo na si Ronel at Don Fernando, unti-unti na nga rin nanumbalik ang lakas ni Ronel. Masaya si Angelo na nakikita niya ang pagbabago ng kanilang pamilya. Masaya sila nagsasalo-salo sa pagkain. Malay na nagkukwentuhan at tila nabura na rin ang lahat ng hinanakitang nakaraan. Isang umaga, habang nagkakape sa malawak na hardin ng kanilang mansyon, seryosong kinausap ni Don Fernando si Angelo. Angelo, alam ko na sanay ka na rin sa simpleng buhay sa probinsya. Pero gusto kitang tanungin, handa ka na ba natanggapin ang mas malaking responsibilidad? Nagtaas ng tingin si Angelo mula sa kanyang tasa ng kape. Ano pong ibig sabihin nito, Lolo? Malalim ang buntong hininga ni Don Fernando bago sumagot. Apo, gusto kong ikaw ang magpatuloy ng ating negosyo. Malapit na ako magretiro. At nakita ko, may kakayahan ka naman. Nakita ko talaga sa iyo ang pagsisikap mo para sa pamilya mo. Nabigla si Angelo sa sinabi ng kanyang lolo. Pero Lolo, wala po akong ideya o alam sa pagpatakbo ng isang negosyo. Isa lang po akong simpleng estudyante na lumaki sa bukirin. Baka hindi ko po kayanin. Ngumiti si Don Fernando at marahang tinapik ang balikat ng kanyang apo. Alam kong mahirap sa simula, Angelo. Pero huwag kang maglala. Hindi kita papabayaan. Tuturuan kita. Gagabayan kita. At ipapakita ko sa iyo kung paano pamahalaan ang isang negosyo. Basta may puso ka sa ginagawa mo, magtatagumpay ka. Tahimik na napaisip si Angelo. Masyadong malaki ang hamon na ito para sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ayaw niyang biguin ng kanyang lolo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Sa sumunod na linggo, sinamahan ni Angelo ang kanyang lolo sa kanilang kumpanya. Isa itong malawak at matagumpay na negosyo sa agrikultura. Ngayong unang beses na pumasok siya dito, nakaramdam siya ng kaba. Sa conference room, ipinakilala siya ni Don Fernando sa mga matataas na opisyal ng kumpanya. Mga kasama, ito nga pala ang apo ko, si Angelo. Mula ngayon, gusto kong maging bahagi siya ng ating operasyon. Nagbulungan ang ilang mga nandoon. Marami sa kanila ang tila nagdududa sa kakayahan ng binata. Isa sa mga direktor na si Ginoong Rodriguez ang tumingin ng diretso kay Angelo. Don Fernando, hindi naman po sa panghusga sa apo nyo. Pero masyado pa pong bata si Angelo. Sigurado po ba kayo? Kaya na po niyang humawak ng ganitong kalaking kumpanya? Bago pa nga makasagot si Don Fernando, tumayo si Angelo at diretsong tiningnan ang mga taong nandito. Tama po kayo. Wala pa po akong karanasan sa negosyo. Pero hindi po ibig sabihin nun, wala na akong kakayahan. Wala na akong kakayahang matuto. Handang-handa na po ako magsimula mula sa ibaba. Handang-handa na po akong pag-aralan ng lahat. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. Hindi nila inaasahan ang determinasyon sa boses ni Angelo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na nga rin si Angelo sa pagsasanay. Hindi siya agad binigyan ng mataas na posisyon. Sa halip, nagsimula siya bilang assistant sa isa sa mga departamento.
Gaya din ng kanyang inaasahan, sa unang buwan, napuno siya ng pagod at stress. Napatunayan niyang hindi biro ang magtrabaho sa isang opisina, lalo na at sanay lamang siya sa simpleng gawain sa bukirin. Isang araw, nakaupo siya sa opisina. Nakatungo ang ulo sa harap ng tambak na papeles. Lumapit si Don Fernando at tinapik siya sa balikat. "Huwag kang panghinaan ng loob, apo. Ang negosyo, hindi lang tungkol sa pera o kita. Tungkol ito sa malasakit sa mga tao nagtatrabaho sa atin at sa mga pamilya na umaasa sa ating negosyo." Dahil sa payo ng kanyang lolo, unti-unti nga rin natutunan ni Angelo kung paano patakbuhin ang kumpanya. Sinimulan niyang makipag-usap sa mga empleyado. Pinag-aralan ang bawat proseso at tinutukan ang mga proyekto. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Angelo na hindi lamang siya tagapagmana. Isa siyang lider na may malasakit sa mga tao. Sa paglipas pa nga ng mga taon, mula nang magsimula si Angelo na pamahalaan ang mga negosyo ng kanyang lolo. Mula sa pagiging baguhan, isa na nga siyang ganap na negosyante na may malalim na kaalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago pa ang negosyo at nakapagbukas nga rin sila ng maraming oportunidad para sa ibang nangangailangan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa hardin ng kanilang bahay, lumapit sa kanya ang kanyang ama. "Anak, masaya ka ba sa lahat ng nangyayari sa'yo?" Tumango si Angelo. "Opo, tatay. Hindi lang para sa akin ang tagumpay na ito. Para ito sa lahat ng tumulong at sumuporta sa akin. Para po ito sa inyo." Niyakap siya ng kanyang tatay. "Anak, ipinagmamalaki talaga kita. Hindi lang dahil sa yaman o tagumpay mo, kundi dahil sa kabutihan ng puso mo." Habang nakatingin sa langit, inaalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap ng buhay sa bukirin, ang sakit ng pagkawala, ang takot sa bagong hamon. Lahat ng yun ay nagbigay sa kanya ng lakas para mas maging mabuting tao. Lahat ng natatamasa o nalalaman niya ngayon ay lubos niyang ipinagpapasalamat sa kanyang mga magulang, lalo na rin sa kanyang lolo Fernando. Hindi man naging maganda ang nangyari noon, tinanggap pa nga rin siya nito ng buo at minahal ng lubos bilang apo. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Angelo. Sa kwentong ito ay pinapaalam sa pamamagitan ng pagsisikap, determinasyon at pagmamahal sa pamilya, nagawa niyang nalampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ipinakita rin ng kwento na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga ari-arian, kundi sa paano nga natin ito ginagamit para makatulong sa iba. Ang pagpapatawad, pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Kung may pangarap at mabuting puso, kayang baguhin ang kapalaran, hindi lang para sa sarili, kung hindi para na rin sa iba. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.